So hey, what's up mga ka-legit? So once again, may bago na naman tayong episodes. At ngayon, ito yung first time na tatlo kami na mag-uusap. Pero before tayo mag-proceed sa pinaka pag-uusapan natin today, gusto ko lang sana magpasalamat sa mga sumusuporta dahil marami pa rin nakikinig dun sa mga episodes natin kahit di tayo lagi nag-upload dahil busy at may buhay rin tayo sa labas ng social media. But yeah, I'm here again facilitating an episode and with my former exercise and sports science students. So, for trivia lang, bago ako mag-content creation, nagtuturo talaga ako sa universities. So, prof nila ako sa sports and exercise science. So, may kilala sila later. Okay? So, kung bago lang kayo dito, subscribe or mag-follow kayo sa YouTube at saka Spotify ko kasi marami kaming i-upload na sa insightful episode about fitness dito. Ayan. So, without further ado, so welcome ko yung dalawang former students ko na ngayon, professional coaches na. Sige, nagtatawa. Kinakabahan na kasi itong mga to Kinakabahan kami, kanina pa guys. So, ano pa, talaga pinakita pa sa nila mga itatanong ko sa kanila dahil ayaw nilang masaya yung oras ninyo. Okay, so, sino mo na papakilala sa inyo? Ikaw na muna. Sige, go. Ayun, so ako si Coach Sean na sports science student dati ni Coach Jess sa PUP. Mm. So ngayon fitness coach na din ako. And yun, thank you Coach for having me. Mm. Sige. Yan guys. Hi guys. I'm Coach Vin. So, ewan ko, I think yung iba sa inyo na nakapanood nito, most likely baka follower ni Coach Ja or naka-follow na rin sa akin. So, baka nakikita nyo ako sa contents din and recent sa mga posts namin. So, yun nga, tulad nung sabi ni Coach Sean, student kami dati ni Coach Ja. Tapos, fun fact, dati, nung college kami, may isa pa kaming college best friend dito. Si Wed. So, nandito ka, Hello, Wed. Wed. Dapat kasama ka ngayon. Pero yun, so nung na-discover namin si Coach Ja, parang umabot dati sa point na since yung unang topic niya, sabi namin, uy, solid si Coach Ja. So every Saturday yun, Coach, no? Tama. 5 hours class yun. 5 hours class. So every Saturday nun, inaabangan talaga namin yung klase niya. So yun, yun. Thank you for having me, Coach. Of course, thank you din for guesting here dahil malayo yung pinanggalingan kasi dahil si Coach Kainta ka doon. Kainta pa, Tas Coach. Marikina si Coach Vin and etong studio ko na sa Fairview siya. Tapos, for additional context, siguro kwentuhan muna tayo ulit bago tayo mag-proceed kasi susubukan ko kung may natutunan ba sila sa akin today. Yun yung text ko talaga eh. Magtatanong ako sa kanila, check ko kung ano yung mga natutunan nila, ano yung thought process nila. Of course, kahit sabi natin prof nila ako, hindi naman pwedeng kung paano mag-isip, ganun lang din sila mag-isip. Check natin kung how autonomous yung thinking nila as a fitness coach since mga professionals na rin sila. So, yun, exercise physiology yung tinuro ko dun sa PUP noon, 2018, 2019. And mukhang sure na talaga eh. Magtuturo ulit kasi ako doon. I was part of the teaching roster ng sports science doon under the leadership of Doc G. Miñas and Doc Denden Di Marukot. So yan, magtuturo Abangan ulit niyo ako. siya, guys. Hopefully, mas okay experience. Abangan nyo siya, guys. Promise, Babalik malupit ka na to. ulit. Malupit to, guys. Tapos ano nga lang, hindi ko alam kung 3 hours na lang ituturo. Kasi di ba 5 3 hours sa hours. inyo? Buti 5 5 hours hours. sa amin natin, Coach. Hindi ko sinasagad kasi hindi nakakapagod eh. Ako parang yung teaching quality mawawala eh. Kayo ba? Kamusta yung 5 hours class sa inyo ng exercise physiology? Like paano niyo siya tinitake? Nung nagkaklase tayo, kamusta kayo nun? Actually, Coach, yung sa amin nun, since sobrang value-packed nung mga tinuturo nyo nun, talagang naalala ko hindi tayo umabot ng 5 hours nun, Coach. Hindi no? naman. Tama. Hindi ko talaga So, yung, kunwari, let's say, mga 2 hours, 3 hours lang kaming inaabot. Talagang dami na talagang napupulot. Like, tas ang maganda pa, kunwari, kung paano mag-content si Coach Ja ngayon, ganun din siya magturo sa amin before. Like, applicable siya kagad. Like, in real time. Like, the following day, apply mo kagad siya. Ganun. Ikaw Ayun, siya. so parang before kasi na yun nga, hindi kami maabot ng 5 hours. Pero sobrang specific kasi kung paano magturo kasi si Coach Jad. So, yun, di namin na-feel na ilang oras na kaming nandun sa class niya. Kahit mainit yung classroom. Oo, Coach. Yun lang nararamdaman namin. Kasi wala Yung electric fan eh. Ay, pero meron pa isang fun trivia. Si Coach Sean, napaka-chubby nung time na yun. Kaya yung nakikita niyo sa poster sa protocol week for coaching, hindi siya yan nung college siya. So,
makikita niyo naman na, for sure, it also, what you call, display some knowledge. Si Coach Vin din, Paul kasi, nasaan yung Paul ang tawag sa kanya, pero si Coach Vin din doon, slim guy, masyado siyang slim noong time na yon. Tapos nung pandemic, no? Pandemic, coach. Nag-bulk ka, no? Tsaka ano yun, parang nagsimula talaga yun. Like, natuto ako kung paano ako mag-track ng calories, paano mag-workout. Dahil din sa info ni Coach Janon. Tapos naalala ko, parang nagtatanong pa ako sa kanya nun during the pandemic na parang, Coach, tama ba? Ganito ba mag-track ng calories? Yung mga ganun. So, talagang na-enhance ko yung pag-track, hanggang sa, eventually, nung graduate ako. Sila kasi yung first batch ng sports science sa PUP, no? Nung after ma-establish yung PUP Bachelor of Sports and Exercise Science, sila yung first year nun. So, siguro, yung process ko lang is yung, syempre, galing akong PUP nung college, wala naman kaming ganun dati. Sabi ko, dapat, yung first batch, they should set the bar high. Kaya ganun ako seryoso magturo sa kanila. Pero di naman seryoso na terror. Sila na magsasabi, di naman madamot. Di naman nababagsak talaga, di ba? Di naman, coach. Hindi ko lang alam kung anong Pag problema. deserves lang, no? Hindi ko alam anong problema ng iba yan. Na parang damot ko daw mag-grade. Ha? Itanong nyo sa mga pumasama dati magbigay ng grade. So anyway, yung pinaka-topic namin yun. Kaya ko sinabi, I'll test them. Hindi naman test. Parang ako yung magbabato ng tanong sa kanila. I'll check kung may natutunan nga ba sila sa akin. Also, not to be biased, kahit part sila nung coaching system na binild ko recently, very comfortable rin kasi silang magkaroon ng discourse. Since they're professionals, they're graduates of sports science, which involves science, na talagang may debate. Based on facts, not just based on feelings and opinions. Okay, so yan. Mag-proceed tayo doon sa mga unang tanong. Okay. Oy, Wed, dapat kasama ka dito. Kaya nga bigla mo kami nindyan. Madami silang magagaling. Si Sean at saka si Coach Vin and Coach Sean ang remarkable na nakita ko talaga magagaling during my class. Kaya hindi talagang madamot. Kahit ngayong mga hirap sa klase nun. Kahit di ba yung bumabagsak sa quizzes yung mga klase nyo na football players nun. Sabi ko, pumasok ka lang. Huwag ka lang absent, ipapasa kita. Pilitin mo lang matuto. Tsaka coach, naalala nyo, nung unang turo nyo nun sa PUP sa amin, parang yun ata yung pinaka-subject na ang daming nag-engage na estudyante. Like, ang daming nagtanong kung kunwari, uy, pwede ba yung naliligo? Ay, pwede ba maligo after mag-workout? Ano ba dapat yung ligo? Parang mga ganun. Oo, pasma kasi, yung mga ganun. Tapos, paano ka ba papayat? Yung mga ganun. Tapos yung ang next class nyo, kay Coach Jock naman. Okay din. Magkasunod kayo, Coach. Pagkasunod. So, yung Saturday, talagang jump-pack yung Saturday. Sige, so, coaches, ito yung una kong tanong sa inyo. So, bahala na kung sino gusto una sumagot. Sabihin nyo lang kung pwede na magsalita agad. Okay. Pero ako sasagot din ako. Mauna kayo, tapos ako naman yung susunod. Sige, ano yung fitness belief na personally yung dinedefend before? Todo talaga. Pero ngayon, nung after graduate ng sports science, nag-aaral kayo continuously, kahit graduate na kayo, nag-iba na yung tingin nyo doon. Na, umabot nga sa point siguro, kinokontra nyo na. So, muna. Sige, go lang. Coach, pwede ba pwede ba parang dalawang klaseng answer? So, sige. So, yung una, parang dati pa kasi yun na parang may mga researches before na dapat yung optimal na range for hypertrophy or yung pagbibuild ng muscles nasa I think 12 to 20. Tapos hindi ko lang sure if valid ba siya kasi at the same time, of course, yung 12 to 20 is not necessarily applicable to everyone. Especially depende rin sa lifestyle nila. Tapos, so, syempre, at least, parang, dati kasi coach, parang nung nagte-train ako nung clients at the same time nung nag-aaral ako, parang, ang lagi kong sinasabi, dapat maka 20 sets ako kasi 20 sets yung pinaka-optimal since yun yung higher range. Pero marami pa rin siyang nuances and marami siyang, kumbaga differences in a way na hindi lahat ng tao makakapag-achieve ng 20 sets. Or if maka-achieve man sila, most likely yung other half or siguro yung 1/3 nung 20 sets na yun is parang junk volume na. Tapos siguro pangalawa din dun is yung parang masyado ko dating ino-over-glorify yung compound movements. In a sense na dapat yun lang yung gawin mo kasi wala nang kwenta yung mga isolation. So, kasi multi-joint movement. Oo, so parang dapat yun lang. Tsaka at the same time parang functional siya. Pero ano pa rin depende pa rin talaga siya sa context at the end of the day. So,
Oo, maganda pa rin yung compound, yes. Pero hindi lang siya yung final equation. So, marami pa ring ways na pwede mo i-apply yung compound movements, pwede mo i-apply yung isolation movements in synergy. Kaya, hindi rin ibig sabihin na one over the other yung mas magaling. Much better if i-incorporate mo siya parehas talaga. Para sa akin lang naman. So ano no, yung maraming sets para mag-grow, tapos compound is enough for maximizing muscle growth. Na Wala ngayon, nang wala nang kwenta wala yung nang isolations, no? But on the other hand, kailangan mo pa rin targetin yung mga isolated muscles if gusto mo silang um, dedicatedly or tag doon, focally i-develop. yes, Sige. coach. Caution. Ako, coach, siguro yung ano na lang talaga sa akin yung kasi before parang di ka titigil hanggat di ka napapagod or minsan na encounter ko din sa mga nag-workout doon na pag hindi daw sumakit yung katawan mo kinabukasan, ibig sabihin hindi daw effective yung ginawa mo ng workout. So para sa akin, before sobrang pinapaniwalaan ko yun, kaya ginagawa ko, bumabakbak talaga ako ng buhat eh. Todo, no? Oo, so I think mga more than 15 to 20 sets. 20 Mga ganun or Durog eh. basta dami-dami kong exercise dati. Ah. Pero yun, parang ngayon hindi ko na siya masyadong ginagawa kasi parang sige bugbugin mo na lang ako kaysa Pasagasa ka na lang kung sakit ng katawan lang. Pasagasa ka na yun lang. nga ako. So parang sinasabi mo na dati fan ka ng maraming workouts na dapat pagod. Ngayon, ikaw na yung pumipikil sa mga kliyente mo or Actually, sa sarili mo na mag-workout na. Sige, kung ganun yung paniniwala mo, yung isang work set mo in a day, ilang workouts lang ginagawa mo? 5, 6? Madami na yung 7, no? Oo. Madami na na yung 5 Kunya may mga utang na lang ako ganun. Sa akin, nung nag-start din mag content creation, siguro nasabi niyo na rin yung mga dati kong pinaniniwalaan na ngayon kinokontra ko na rin. Yung may pag nag-diet ka, kailangan comfortable ka pa rin. Kasi kahit sabihin natin high quality foods mo, you're gonna be feeling some sort of discomforts na may gutom, may hunger pangs. Kasi that's how our body works. Kaya parang di ko na halos ginagamit yung mas ginagamit ko yung word na magda-diet ka, but you'll feel like you're not really dieting. Not because nagre-restrict ka ng pagkain na gusto mo. Hindi yun yung ibig sabihin nun. Dahil kahit na nakakain mo yung mga gusto mong kainin, if magda-diet ka to lose weight, makakaramdam ka talaga ng gutom. Kaya ako sinasabi ko ng totoo magugutom ka pa rin kahit nagkakain mo yung gusto Kahit na mo. mataas yung quality pa rin. Kahit mataas yung quality ng pagkain. But it's supposed to happen. That's how your body works. Kaya ako, wala na yung parang, diet without feeling hungry. Hindi. Magugutom ka talaga. Kumbaga parang kumbaga tatanggalin lang talaga yung pinaka-restrictive feeling. Pero at the end of the day, may discomfort pa rin. di ba? Si Sean, lalo na si Sean yung may pinaka-significant na loss since nung graduate, di ba? Nagluluto ka. So, you can attest for that na kahit ikaw na nagluluto, sinasarapan mo na. Wala pa Gabi, talaga. aabutin ka pa rin ng gutom. Diba? So, ako, for me yun, na parang flexible dieting pa yan, high quality foods pa yan. If you need to diet and you're gonna be dieting down, may discomfort siya. Hindi totoo yung sinasabi nila wala. Dapat alam mo lang na willing kayo accept yung trade-off na yun. Di Yan, ba? trade-off na yun. Natanda ka talaga. Huwag mo lang talaga masyadong palalain. Oo. Diba? Okay, ayos. Okay. Mukhang okay na. May natutunan Okay, na bye-bye. Bye. Sige, okay, next. Ito naman yung Ito, very bold to. Anong fitness advice online yung mga madalas yung naririnig mo na mukhang matalino. Pero confusing naman talaga sa beginners. Oh! Sige ako, coach. Siguro yung coach, para sa akin, yung pag-over-glorify nung science-based principles. In a sense. Partida, science pa ang course. Yun nga, coach eh. So, oo. Again, yung paggamit din nung parang overly scientific terms. Ewan ko, siguro sa akin lang, like yung take ko, I mean, ako, alam ko naman sa sarili ko na naaral ako tungkol dun sa terms na yun. Pero at the end of the day, kung may hinahawakang client, hindi mo naman siya kailangang i-bombard nung mga scientific terms na yun eh. Much better pa or mapuprove mo sa sarili mo matalino ka if kaya mo siyang ma-relay ng ma-absorb nila. Like for example, let's say, wait lang, ano nga bang term yun? Kunwari, parang sabihin na natin yung shoulder
adduction ng certain movement. Anatomical masyado yung... Masyadong anatomical. Tapos, mapupulot nga ba nung kliyente mo yun kung hindi niya naman ma-apply. Tapos parang, ha? Ano ibig sabihin nun? Oo. Tapos parang pag hindi niya pagets, parang kasalanan niya ba, di ba? Yung mga ganun ba? may self-blame na. May self-blame Mabuti na lang na. kung nasa medical field. Yun nga. So, Mas mag-effect. syempre, ano pa rin, no hate sa science-based community, pero syempre, at the end of the day, kung alam ko naman na gusto natin siyang, like gusto natin mag-relay ng info gamit yung pinaka-evidence na backed strategies, pero at the same time, much better pa rin kung ang pinaka-goal nyo sa audience nyo is bigyan nyo sila ng info na magagamit nila. It wouldn't hurt na gawin mo siyang mas simple in a way. Okay lang mag-dumb down. Okay lang na mag-dumb down. Hindi nyo siya ikakababa as a content creator itself. Ganun. Or at sa fitness professional. Na, kung, for example, ako pag nagtuturo ako ng hinge movement, sinasabi ko lang dyan na, isipin mo lang, imbis na, hinge your hips. Ang sinasabi ko lang dyan, hindi. Isipin mo lang na may pupulutin ka sa floor, huwag ka lang kukuba. Diba? Tas, huwag mo lang gagamitin masyado yung tuhod mo, mag-bend. So, parang kung ano yung language nila. Para at least hindi sila. Kasi kapag too complex yung idea, they tend to not take any actions. O kaya kunwari, parang sabihin natin, paano ka magbe-brace sa squats? Parang sasabihin ng iba, parang Anong brace? gamitin mo yung intra-abdominal pressure mo sa tiyan. Parang, ha? Ano ibig sabihin nun? Mga ganun sila. So, parang syempre, kung kunwari, pinaka-simple niyan, imaginein mo, susuntukin ka ni Pacquiao, tapos kailangan mo tigasan yung tiyan mo. Ganun lang. Ganun lang. Okay, ganun lang. Ayun, Ikaw, so Chan. additional lang din si Coach kay yung sinabi ni Coach Vin. Parang, ayun, kapag mas nadi-deliver mo kasi na mas dun sa mas maiintindihan ng kliyente mo, is mas magiging successful yung journey niya eh. So, yun din yung parang, in-apply ko na din siya. Pag nag-PPT ako or nagko-coaching ako sa mga client ko na kailangan makaka-relate talaga sa mga term or yun, pwede mong gawin. Mag-base ka dun sa hobbies niya. Kung mahilig siya sa coaching, mga ganun, diba? Or sa field niya, sa trabaho niya. Parang Totoo. ganun, coach. Yung gagamitin mo talaga yung language nila, hindi, tapos, dun lalabas sa expertise mo na parang, paano mo na-relate yung expertise mo sa language ko. Hindi yung parang, yun nga, mag-a-advise ka na, ano lang, dapat negative energy balance lang. Ha? Ano yan? Di nila talaga may Hindi na maintindihan yun. So, parang, gusto mo sabihin na, hindi, kailangan natin magbawas ng calories sa kinakain mo para mas malaki yung lumalabas. So, talagang ganun kasimple. Sa mga taong talagang flowery words magsalita. Flowery Maybe words. sila, titingin sila, ay, di niya alam yung term. Pero, deep inside hindi, alam ko. Alam Iba lang kausap ko. Kumbaga, hindi mo kailangan patunayan sa mga taong matalino ka. Actually, Like, coach, alam na nila may yun. share lang ako. Nung pandemic, nagsa-start na ako ng fitness journey ko. So, parang before talaga kasi as in, wala pa akong idea about nutrition. Yun yung pinaka-struggle ko eh. So, sabi ko sa sarili ko, paano ko umpisahan yung nutrition ko? And then, nagko-content ka na ng coach. Parang puro carousel siya, di ba? Carousel, oh. So, Carousel lang muna siya. carousel. So, sinundan ko yun kasi kung magbato si Coach Ja dun sa content niya dun sa carousel, sobrang mabilis maintindihan talaga eh. Di ba? So, yun yung naging guide ko nung nag-start ako ng journey. Then, parang one day yata, ni-reach out ko si Coach Ja. Yeah. Di ba, Ay, coach? binalita ko. Oo. Gulat ako. Payat na ako, nagsend ako ng picture ko. Hindi ko nakilala. Sabi ko, ikaw ba yan? Oo. Sinend ko yung before and after ko. Sabi ko, Coach, parang ayun yung sinundan ko yung mga content mo na carousel sa nutrition ko. Yun. Tsaka parang siguro isa pang factor, parang kung sino man yung parang mga super early na followers ni Coach Ja dito, tas nakaabot kayo sa email list niya. Di ba dati, Coach, may email list ako eh. may shinare kayo na na parang PDF nun kung paano magpapayat, paano meron. Actually, doon pa rin naman. Tas parang, yun sobrang simple niya na kahit sino, napansin ko doon, kahit sinong beginner, may entice na magawa siya. Tas dahil dun sa language na ginagamit ni Coach Janon, parang ang dali niyang ma-perform kahit na alam mong wala kang alam sa fitness. Kasi ginagamit niya rin yung language ng mga tao. Two, kung ano lang yung pinakamahalagang info na dapat nakarelay, nandun lang. So, talagang hindi niya na kailangan ng super daming flowery words in a sense.
Nadala na rin kasi doon yung parang masyadong flowery words na parang ako nga naiirita eh. Alam ko naman sinasabi mo, pero naiirita ako sa sinasabi. Parang wait lang, naging ganyan din yata ako. Kaya pag nagtuturo ako, talagang hindi naubos yung oras ko sa pag-aaral ko ng konsepto ni tuturo ko. Naubos yung oras ko on how to simplifying the complex ideas. Kaya as much as marami yung alam na term, pero talagang kailangan mong gamitin yung language nung may kinig sa'yo. Parang ba intindihan dapat ng 5th grader? Parang ganong klaseng So, actually, hindi sinasabi ko rin sa kanila na isipin nyo caveman o cave women si mga kausap nyo. Diretso, simple. Huwag nyo na masyadong intindihin kung mukhang di nyo alam yung tamang term, kung secure naman kayo na. Hindi, alam ko yan. Iba lang yung kausap ko. Kapag pare-pares tayo magkakasama na same intellectual level tsaka expertise, pwede tayo mag-technical terms. Kaya mag-technical. Sa akin yung fitness advice online na mukhang matalino pakinggan pero mas confusing sa beginner. Actually, hindi siya matalino pakinggan. It's more like oversimplified. Kasi oversimplified tends to make people more confused. Like for example, all you need to do is 3 times a week of training, 10K steps per day, calorie deficit, tapos sleep. Pero Parang ganyan natin yung topic ko dati. pero I mean, ako rin ganun ako eh. 'Di ba? Pero kung ganun lang kasimple, bakit marami pa rin hindi kumikilos? Ibig sabihin lito pa rin sila kasi what if hindi ko kaya yung 10K? So medyo black and white. Wala na. Hindi ko na lang susundin to kahit simple kasi eto lang ata ang nag-work. Parang may na siya sa sobrang oversimplified. Parang yun lang yung wala nang nuance. one and only. Yung pala, hindi mo pala kailangan ng 10K steps. Ang kailangan mo lang, nadadagdagan yung steps mo every day. So kung in average, 500 steps ka lang per day, by doing 1,000 additional 500 steps per day, so 1,000 steps, may makikita kang progress. Kailangan dumadagdag at compounding lang. So, yan. I think yun yung yung nuance, yung kulang minsan sa nuance. Iba. Pero naintindihan ko rin kasi, syempre, social media, attention. Kapag masyadong nuance naman, haba nito, ayoko nang basahin to. May ganun din. Totoo. Okay. Sige, ito yung next question. Ano yung akala ng clients nyo na kailangan nila, pero gusto nyo sabihin na hindi nyo kailangan yan? Teka lang. Wala na ba maisip mo? Kayo ang pinakamaraming kliyente sa in practice kasi ako, revolving around lang sa mga long-term clients. Kayo, ang daming dumadapo sa inyo eh. Actually, lalo na sa commercial gym. Commercial gym kayo dati. Tingin nilang kailangan nila? Siguro ako, kung ako yung unang sasagot, yung unang tingin nilang kailangan nila, pero hindi naman talaga yun yung problema. But as much as business ko yung coaching, yung coach. Kasi, kung kaya nila maging self-accountable and if they know how to take the process patiently, yung aaralin nila, hindi nila kailangan ng coach. Maybe coach will just help them break through. Para sa mga plateaus. Pero yun, nuance pa rin yan na what if ang talagang totoong problema nung client ay wala talaga siyang alam, wala siyang time to know or research about it. Actually, yun nga coach parang yun pa lang yung parang tatanungin ko. Kasi, di ba yung iba, yun nga, kung let's say, ang daming info online, pero sa sobrang dami ring info, hindi na nila alam kung ano susundan eh. No? Kaya baka kailangan nila ng coach. Parang baka kailangan nila ng, kumbaga, at the end of the day, kahit sobrang daming info, parang kailangan pa rin ng isang coach na nagva-validate. Parang ganun. Yeah. In a sense, no? Parang ganun, coach. Siguro, yun yung best answer pa yun yung lumabas una sa isip ko na most people, marami nung nakausap niyo, baka di mo kailangan ng coach. Kailangan mo muna accountability. I-try mo muna yung initiative siguro. Na try mo muna mag-isa kasi you have the unfair advantage na dahil baguhan ka, halos lahat gagana sa'yo. Actually, coach. Lalo yung mga gagana beginners. Kaya talaga ang best program sa kanila ay the program that will make them start. Tsaka kung ano yung magpapa-adhere sa kanila. So kayo, ano tingin Sa yung akin? madalas sinasabi ng client, Coach, kailangan ko ba to? Pero hindi pala nila kailangan. Ako alam ko na. Sige, ano sa'yo? Whey protein, coach. Para sasabihin kasi nila Coach, kailangan na ba umorder nito sa Shopee? Mga ganun. Kala nila booster eh. Guys, ang whey protein, kasi ako na-experience ko na yan. Hindi ibig sabihin na nag-whey protein ka, may muscles ka na agad. Like,
at the end of the day, ang whey protein, andyan lang yan kung kulang ka sa, kung ano yung required na protein intake mo. So, for example, let's say, lahat ng kinakain mo, mostly carbs. As in, wala ka talagang protein. Tapos, sabihin mo, inom na akong protein shake. Mga 2 scoop. Kulang pa rin yun. Kasi, kung syempre, more than, kung yun lang yung pinaka-protein source mo, di ba? Kulang pa din. So, hindi magic fix talaga ang whey protein. Supplement lang siya dun sa current habit na na-hit mo yung protein goal mo, pero talagang struggle lang. Para sa akin lang. Actually, yung whey protein kasi, yun yung pinaka-last option dapat. Last option. Kasi number 1 talaga is yung mga source natin like mga chicken, mga natural food talaga. And syempre, kapag beginner, mas okay advice talaga na galing sa mga natural food Whole talaga. foods Kasi talaga. kahit paano, ma-build nila yung yung practice ng mga meals nila. And yun, tsaka na lang siguro yung mga supplement, parang di naman talaga siya priority sa mga beginner. Oh, galing kay Sean na ma-meal prep lang dati. No? Dinaaral niya sa meal prep lahat, hindi nga nag-whey protein dati. Di ba? Ako coach kasi dati, ganun din. Like, nag-whey protein ako kasi hindi ako nakakahit ng protein. Tapos parang sabi ko, parang wala nangyayari sa katawan ko. Sayang lang Pala ata kulang. pera ko. Tapos yung pala kulang eh. Kulang pala. So, yun guys, parang hindi ko siya sinasabi para kontrahin kayo kung gusto niyo ng whey protein. Pero para sa akin lang, i-save nyo lang yung pera nyo. Like, kung kaya nyong ma-build muna yung habits nyo, kahit na hindi nyo naman talaga na-hit agad-agad yung protein goal nyo, Pero tumataas. tumataas. Okay na yun. Para lang hindi rin kayo para nagkakaroon ng unnecessary gastos. Tapos parang sasabihin nyo, hindi naman effective yung whey na yan eh. Yung ganun. Yung pala kulang lang. Yun yung Yun sabi lang. mo, kulang pala. Kulang lang. Oo. Kulang lang pala. Yung sa akin kasi, kaya di ako nag-whey dati, coach. Kasi wala pa akong budget. Mahal eh. Actually, mahal eh. Oo. So, kunyari, kung ano yung nasa ref namin, yun na lang talaga lulutuin ko. Kunyari, yung buong chicken, may natirang chicken breast doon. Diba? So, yun na nakakainin ko talaga. So, In a yan. practical setting, ganun nangyayari, di ba? Lalo coach, parang parang naawa ako dun sa, kasi di ba nakwento ko coach, nagti-TikTok live ako recently. Parang naawa ako dun sa ibang mga bata or na parang yung mga below 18, na parang estudyante pa, no? mga estudyante pa. Tapos parang lagi nila sinasabi, coach, 15 na ako, coach 16 na ako, coach 17 na ako, pwede ba ako mag-whey protein? Ang lagi kong sagot, wag nyo munang i-prioritize yan. Ang i-prioritize nyo as much as possible na intentionally ini-increase nyo yung protein intake nyo. Kahit na not necessarily na na-hit nyo agad yung protein nyo. Tapos, once na medyo napansin nyo na parang kinukulang kayo, yan, baka pwede na kayo mag-whey protein in a sense. Pero, hindi, tulad nung sinabi ni Coach Ja, parang, ang supplements, ano lang yan, parang cologne lang yan. Yeah. Pero kung kunwari, hindi ka naman naliligo, gamit yung kunwari, let's say habits mo, mabaho ka pa rin, parang ganun. Hindi ka hygienic, no? That's what I'm about to say. Parang yun nga, kahit anong perfume mo, kung di ka hygienic at saka hindi ka naliligo, wala. Wala rin. Mabaho at saka untidy person ka. Yan. So, whey protein, no? Sabi niyo. Pero may whey protein kami. Meron. Sige, eto naman. Gusto ko itong tanong to. Ano mas dangerous para sa inyo? Misinformation or information overload? Ikaw na muna, Coach Sean. Siguro sa akin, coach, yung information overload. Kasi parang sa sobrang daming info na, kunya, binasa talaga niya before siya mag-start. Or nagsa-start na siya, nagbabasa siya. Sobrang daming info. Hindi na niya alam kung ano yung tama doon. Or kung ano yung applicable sa kanya. 'Di ba? So, mas maganda if kahit paano may space pa din doon sa nalalaman natin na pwede pa tayo mag-adopt ng iba. So, yun, parang mas bias ko yung Yung information overload. misinformation. Parang willing pa rin siya mag-adopt talaga. Dati, Coach, dati misinformation. Pero ngayon, sa sobrang daming info sa SOCMED, information overload na. Like, ano na siya, dati kasi parang sinasabi lang, para pumayat ka, chicken breast, gulay, tapos bahala ka na, papayat ka na nun. Pero ngayon, syempre, meron ng calorie deficit. Dapat ma-hit mo yung protein goal mo. Mahalaga rin yung, ang dami ng mga pumapasok na bagong info, which is valid, like, tama talaga. Pero, yun nga, tulad nung sinabi ni Coach Sean, hindi mo alam if para sa'yo rin ba yung info na yun. Kaya parang yung intervention pa rin talaga ng coach is very important. Kasi dun madedetermine ng coach if talaga bang kailangan mo ba nung info na yon or baka added noise lang ba yan? Yung mga ganun. Ako agree ako. Parang kanina habang nagsasalita kayo,
nasabi niyo actually yung gusto sabihin about sa information overload eh. Siguro madadagdagan ko lang yung prevalence ng AI. AI can validate the correct information eh. So, sa sobrang abundant ng information na almost tama na lahat, ang hirap ng malamang ano yung pinakatamang pwedeng sundan. Then you tend to not to act, yung analysis by paralysis nga daw, di ba? So, yun nga, nung biglang sinabi information overload, dapat sasabihin ko misinformation eh. Ay ko, wait lang, parang, nga, may sense tong sinasabi na tong dalawa to, mukhang information overload. Kasi, you can, pag skeptical ka sa misinformation, AI mo lang. Tapos biglang AI, ang dami naman pinopropose na tamang sagot. Ending, hindi mo na alam kung anong pipiliin mo. Diba? So, biglang nagbago na parang from misinformation mukhang information overload. Pwede ka kasing mag-start muna, wag naman sana, mag-start with something na less accurate. Pero you're there, sabi nga ni Coach, to figure out kung tama ba siya. So parang hayaan mo ring magkamali ka rin minsan. Doon ka kasi matututo. Doon ka matututo. Instead of wala na nga lang akong susundin kasi hindi ko alam kung anong gagawin kong tama eh. Pero yung pala, ginagawa na niya yung mali, yung walang action at all. Kasi coach, kunwari, let's say, lahat ng info na ginagamit mo ngayon, tama. Pero, minsan yung iba, kahit na tama na lahat ng ginagawa nila, wala pa rin silang results eh. Tapos parang frustrated sila. Na parang, akala ko ba tama to? Pero kasi baka yung information na yun is, baka hindi para sa'yo. Yun. Kahit tama siya, no? Kahit tama siya. Bago-bago na lang talaga. Pabago-bago. Kaya nga, di ba napapag-usapan natin na nothing is final kapag nag-fitness journey. Yung gumagana sa'yo in the past 3 months, maybe yun, irrelevant na yan the next 3 months. Totoo, diba? coach. Yung method na nag-work before, kahit after 4 weeks ago lang, pwedeng din na siya mag-work ngayon. Kaya parang, I think yun yung skill na dapat meron ng coaches ngayon na, actually nakita ko rin sa inyo na adaptive and flexible kayo dahil sa amin sa built on evidence, nothing is final. Kaya nga pag nag-program kami, hindi lang siya kahit redundant siya madalas because that's how programming works. Pero at the same time, hindi natin sinasabi na absolutely na yan yung best for you. Hindi, baka may ma-reveal pa tayo next phase. Totoo, coach. So nililit lang tayo ng mga in-implement natin to another things or another discovery na either harmful or beneficial sa atin. Pero, nakadepende kung ano makukuha natin more or more likely sa kung sino nag-handle sa kanila sa coach. Diba? Kaya, importante rin yung credibility at saka yung knowledge nung foundational knowledge ng coach. Kasi, mas kaya nila ma-determine ano yung more beneficial than harmful eh. Totoo. Sige. Okay, good. Next question. Ano yung mga harsh truth na usually ayaw tanggapin ng karamihan? Ikaw naman. Harsh truth? Mas prank ka sa akin eh. Wait lang. Ano nga ba? Harsh truth. Sige. I-connect ko na lang siya dun sa information overload. So, wala. Kailangan mo na magsimula. Like, hindi mo kailangang lahat figured out kaagad. Kasi, syempre, nagsisimula ka pa nga lang eh. So, hindi mo alam kung ano man yung tamang info na nai-receive mo or nababasa mo sa SOCMED is para sa'yo. So, kailangan mo lang talaga mag-start, kailangan mo i-figure out. Ngayon, especially sobrang applicable niyan para sa mga tao na syempre nagsi-self-study kasi malaking investment naman talaga na magkaroon ng coach di ba? So, of course, kung magsi-self-study ka, kailangan mo talagang daanan lahat yan na parang merong ugly faces yan na, may mali pala ako. Pero, that's part of being in the journey itself. Kailangan mo lang magsimula kesa yung tinatry mong i-formulate yung pinaka-perfect na program na natatamaan na yung lahat ng bicep brachialis ko, mga ganun. Pero parang at the end of the day, hindi mo masimulan kasi hindi mo alam kung yun na ba yung perfect na start eh. Pinaka-magbe-beat pa rin talaga sa lahat ng programs. Regardless, kahit na sinasabi nilang suboptimal or hindi optimal yung mga programs mo, is yung consistency mo, tsaka yung the ability to show up regardless of how you feel. Although, syempre, hindi naman sa in-invalidate ko yung parang mental health and stuff like that. Pero, yun, yung art of consistency itself. Na ikaw na yung, kumbaga, self-activated ka as a person. Yun.
Ikaw, Coach John. Parang sinabi na lahat ng Coach Vin. Ang galing Sinabi eh. na lahat yun. Nakasalamin eh, so matalino kasi eh. Tanggalin ko na Hindi, actually, agree din naman ako dun sa sinabi ni Coach Vin. Parang, hindi mo kailangan talaga ng maraming info to start. So, kailangan mo lang talaga, show up na talaga. So, yun na, parang ganun na rin sa akin, Coach eh. You share, you have the fair share nung value ng consistency, no? Sa akin, bago ko dagdagan yan, ang harsh truths na ayaw tanggapin na marami, matagal ang fitness. Na parang, the more nabibilis, yan, dalawa yan. Bilisan mo yung progress o yung pagkuha ng results, ang bilis mo ring mawawala yan. Parang loto yan. Bilis mong nanalo, magkamilyon, bilis mo rin mauubos yan. Kasi hindi mo na-value yung... Sudden gain may tend to lead you to sudden loss. Kasi una, hindi mo alam kung paano i-handle. 'Di ba? Marami kang pera, hindi ka naman natutuon handling money. Ubus talaga yan. Lalo na yung katawan mo. Pinilit mong ma-achieve yung ganitong kondisyon niya, hindi naman niya ginusto, memorize ng katawan mo kung ano yung safe sa kanya. So, ibabalik ka niya sa dati. Yung safe sa'yo na kahit safe yon pero yun yung kondisyon na hindi mo gusto. Kaya nga, nag-evolve din yung coaching ko eh, na, anong tawag doon, lagi ko sinasabi na hindi ko kayang isolve lahat ng problema mo in 3 months. So, baka magtagal ka sa akin, pero hindi kita i-hold. Pero ito yung probably kailangan mo invest sa time with me. Kasi hindi ko kaya isolve yan in 3 months. It's supposed to happen fast. Kung mabilis lang masusolusyonan yan, baka ako papipigil sa'yo eh. Tsaka malamang sa malamang, kung mabilis ang masolusyonan yan, edi, bigyan ko na sa'yo yung value, ko na lang gumawa, di ba? Pero hindi, kapag matagal, lalo ko tayo hold back. Pag kailangan magtagal sa akin, i-hold talaga kita. Di ba? So, yun yung nila tanggapin. Kahit kami mga fitness professional, nahihirapan din kami tanggapin yan. Nahihirapan kami tanggapin yan. Kasi of course, we want instant rewards. Pero, yun nga, kailangan mo din talaga tanggapin na hindi mo kontrolado yung sitwasyon araw-araw, yung kondisyon ng katawan mo araw, kaya talagang matatagalan ka. Kaya, yun nga baka nakikita niyo yung mga pinopromote sa Protocol Recomp, it's 36 weeks. 1 goal per phase, 1 to 2 goals per phase lang. Hindi yung 1 phase, 12 months, at 12 weeks, 7 goal ang i-achieve natin. Hindi yun. Sayang lang pera nyo sa mga ganong coaching na lahat isosolve nila in 1 run. So, kailangan mo talaga magtagal. Totoo, Coach. Tsaka, Coach, siguro i-add ko lang. Parang naalala ko lang base dun sa mga inputs mo. Parang, yun pa, pag nakapasok ka talaga sa fitness, may pilitan kang magbago yung identity mo. Like, yung habits mo itself. Like, for example, let's say, kung dati kang overweight or mataba, or dati kang skinny fat din, hindi mo pwedeng i-apply kung ano yung habits mo dati nung medyo overweight ka pa, dun sa kung ano yung balak mong physique pagka na-achieve mo na siya. Kasi, syempre, yun nga, kailangan mong tanggapin na meron siyang magiging trade-offs, meron siyang magiging, in a sense, parang may papalitan ka into better habits para makuha mo kung ano yung goal mo. Kasi, hindi naman pwede na parang expect mo na makukuha mo yung physique mo, tas ganun pa rin yung habits mo. Madalas, hindi siya nagiging sustainable that way. Unless tanggapin mo talaga yung ganung possible trade-off niya. Ikaw, Sean. Sa akin siguro, Coach, yung hindi lahat, once na nag-start ka sa fitness mo, hindi talaga instant yung result mo. So, kailangan paghirapan mo siya. Ayun, tanggapin mo yung mga trade-off. And, yun lang, Coach. Talagang di Identity pwede shift na. talaga. Kasi ako parang tinagal nung journey ko, parang hindi rin 1 year. Hindi lang 1 year. Parang more than nga, Coach. More than one. Kasi tanda ko nun, kaka-start ko lang din. Nung December, nung Christmas, parang hindi rin ako masyado, nag-meal prep pa din ako eh. At least nag-meal prep pa din ako. 1 meal nung 1 meal ko. Na, in most Filipino household, alienated yung ganong klaseng behavior na, bakit nag-meal prep ka pa? Pasko naman, di ba? Coach, sabi nga nanay ko. Talaga sabi. So, di ba, parang, bago kasi siya eh. Some people will not be comfortable on how you behave, lalo pag you're making changes. Totoo yun. Kaya kapag ako, minsan, kung kaya, kakausapin ko yung malapit na kaibigan ng iko-coach ko, asawa niya. Kailangan talaga, may support system kasi.
Tapos ito pa yung gusto ko Environment idagdag talaga. yung sa consistency. Some people think na kapag consistent ka, dapat no matter what the condition is, magawa mo kung ano yung plano. While totoo siya, pero nakakalimutan ngayon ng tao, consistency also depends on your adaptability. Na what if nag-iba yung condition, hindi rin available yung mga resources mo para mag-stick dun sa plan. Oo. Anong gagawin mo alternatives? So for example, Adaptability. adaptability. So, to be consistent is to be adaptive. Na consistent kang tao, hindi ka pumiminti sa gym nung nandito ka sa Manila. Ngayon, nagbakasyon ka. Anong gagawin mo? Nasa liblib kang lugar. Walang gym. So, absent ka na lang ba sa program? Or may pwede ka bang gawin na kahit di man sobrang kamukha ng plano, pero it makes the plan na activated pa rin. Yan, push up. Or, coach, walang gym talaga dito. Push up, and jogging na lang siguro. Lakad-lakad na lang ako. Mas okay yun kaysa yung sa, coach, walang gym. Next week na lang ako mag-gym, ha. So, that's not being consistent and adaptive. So, kung gusto niyo maging consistent, matuto na kayo mag-adaptive. Na kahit anong circumstance meron kayo, may magagawa kayong align dun sa goal na gusto niyong gawin. Mahirap talaga siya sa una. Mayroon lang talaga sa una. Pero dapat ulit-ulitin talaga. Identity shift talaga. Eto, ano yung bagay na siguro may ma-challenge ako sagutin to. Ano yung bagay na dati ginajudge nyo na ginagawa ng mga clients bago nyo maintindihan na ito pala yung totoong nangyayari pag nagko-coach kayo? Tama ba, coach? Kung ano yung ano Parang namin. may behavior sila na, na-judge. Pero nung na-coach nyo na, nakausap nyo na, ay, mali pala ako. Ako siguro, coach, parang, kunwari, porket hindi na-hit nung taong yun yung goal namin or yung kung ano yung pinapagawa ko sa kanya. Ibig sabihin, tamad na siya kagad. Kasi, at the end of the day, yung tayong mga coaches, ano pa rin tayo eh. Kumbaga, tayo yung nagbibigay ng framework. Pero, kailangan pa rin natin i-consider yung kung ano yung mga lifestyle nila, kung talaga bang applicable sa kanila yon, na hindi lang ibig sabihin na porket hindi ka or hindi ka naka-adhere sa plan, ibig sabihin tamad ka na. Minsan, sa end din ng coaches na dapat iniintindi nila yung mga circumstance ng clients nila. Sa ganung aspect. Siguro yun lang, coach, na hindi siya automatic na tamad ka agad yung client. Pag di niya masunod yung mga mga like yung nasa program. Ikaw, Sean. Ayun, malaman mo din talaga kung ano yung pinagdadaanan ng kliyente mo. So, sa ganung paraan, parang malalaman mo kung paano mo siya tutulungan. Diba? And, mali mo, pag na-solve niyo yung ganung problem or ganung behavior niya, is, mas maging consistent siya, or, mas maging on track pa yung journey niya. Diba? So, yun lang din. Kailangan mo intindihin yung alamin mo talaga nasaan yung kliyente. No? Na hindi mo talaga siya i-judge sa porket hindi siya nakapag-comply, tamad tong kliyente. Hindi ko hindi siya agad ganun, coach. Parang last prep na natin to. Hindi kailangan mo rin talaga makinig. Kailangan empathy ang skill. Kapag dapat yung coach may skill na empathy talaga. Siguro ako yung judge ko sa mga client dati na ngayon naintindihan ko nung reality is yung una-una kasi pag yung kliyente, maliban dun sa sinabi mo na porket di sumunod, tamad, gusto ko ring i-admit na may mali pala ako na hindi lahat ng kliyente is kulang sa disiplina at tamad. Yung iba talaga, wala talaga silang conducive environment para ma-enforce yung bagong behavior na. For example, meron ng isa naging kliyente na, ba't ganon? Binigay ko na sa kanya lahat nung nagpatulong po sa kapatid ko nutritionist na gawa mo nga na meal plan yung client ko. Hindi niya nasusunod. Hindi dahil tamad siya. Hindi dahil wala siyang disiplina. Yung pala, sa environment niya, weird yung pag-meal prep niya. So, nafe-feel niya na parang, coach, kinukutya ako pag nagme-meal prep ako. Sabi ko, kaya di siya makapag-meal prep. Sinubo na namin lahat kung anong gusto niyong pagkain, paano niyo i-prepare in a better, ta-transform into better option, better version. Specific na talaga Ba't para ayaw sa niya? kanya. Yung pala, nahiya siya sabihin na, coach, nakukutya ako dito. Na parang,
meal prep pa daw ako. So, para lang di ako marinig, para di ko na lang marinig mga ganun. Kainin ko na lang kung ano mga niluluto nila. Sobrang halaga talaga, coach, ng Nung environment talaga. Next, tingin nyo, bakit yung mga tao gustong-gusto pa rin nila yung mga quick fixes? Kahit alam naman nila hindi sustainable yun. Ikaw naman. Para sa akin, ang hirap pa rin na tanong yan. Ano yung coach? Yung quick? Ba't gusto nila yung mga shortcuts kahit alam naman nilang hindi sustainable yung mga shortcuts? So, magbe-base na lang din siguro ako dun sa sa experience ko sa mga commercial gym. So, during interview kasi sa mga nag-inquire for coaching, ang isa sa mga reason kaya gusto nila ng mga coach 2 months lang, parang that mahit natin Sige to. nga, curious ako 3 dyan. months, that mahit natin to. Kasi nga may event silang aatenan. Ah, Pero hindi nila naiisip yung after event, ano mangyayari. So, magiging inconsistent sila. So, yun yung napapansin ko, coach, na na hindi nila tinitingnan talaga yung after nung prep. So, kailangan talaga pang long term talaga yung yun yung talaga binibenta. paintindi mo talaga sa kanila. So you mean, coach, parang the reason why gustong-gusto nila mga quick fixes na yun, it's because maybe yung goal nila hindi ganun kalalim. So Dahil marami sa ganun event sa lang commercial talaga. gym. Para doon lang Oo, talaga. kasi gusto lang nila yung fit ng coach sa kasal. Parang ganun magkasya. Gopings, Oo. no? Mga Which is valid. Valid naman, coach. Pero, yun nga, kung talagang competent coach ka, ma-discuss mo, sir, ma'am, kaya natin yan. Pero are you ready for the trade-off after 3 months? May papaliwanag mo talaga. Diba? Ikaw, Coach Bin. Siguro, coach, para sa akin, siguro yung unang pumasok sa isip ko is gusto nila nung parang dramatic na kwento kung paano nila na-achieve yung goal nila. Pero, ang pinakamalalim na reason dun is, para sa akin parang hindi nila matanggap na boring talaga yung pinaka-principles na gumagana behind it. Like, for example, I mean, wala namang akong kino-call out na kahit sino. Let's say, kung kunwari, magpapapayat ka, gagamit ka ng mga certain diuretics, mga ganyan, or yung mga kung ano man na shortcuts, instead na tanggapin nila na merong posible pa rin na ma-hit mo yan, pero hindi mo na kailangan gumastos ng pera. Siguro kasi parang nahihirapan din sila na baka may posibleng change. Kasi minsan, nakakatakot din kasi talaga ang change. Like, hindi siya basta-basta hinaharap ng mga tao unless parang willing na silang harapin yun. Na mas mataas yung pain na nararamdaman nila from not changing than yung changing itself. Parang ganun. Ako sobrang agree ako doon. Kaya nila gusto yung mga quick fixes because takot silang ma-reveal na they're not really into long-term changes. Kasi, yun nga, built tayo physiologically for that We resist change. So, we tend to just experience a little bit change para sa instant reward. Then, babalik tayo sa kung ano yung hindi mo kan change or yung mas comfortable sa atin. So, for example, tigil ka mag-yosi. Alam mo makakabuting pagtigil ng yosi. Pero lagi mo inisip, kailan ba darating yung time na hindi na ako matatakam mag-yosi? Now, nung nakita mo na ganito yung kailangan mong spend na time para makuha yung goal mo na tumigil mag-yosi, but you're really not comfortable with it, tingin mo, dinidelete mo siya, you tend to do the easiest task, which is just revert back na lang talaga. Diba? Tsaka yun nga, parang tingin ko, the reason why they want quick fixes, it's because they don't want to solve better goals or better problems. Kasi, for example, coach, para sa kasal, gusto ko lang magpapayat. Well, okay naman yun. Ako tumatagaw ng mga ganong client. Talagang kailangan ko lang paalala na, ideally, ito yung pwedeng ma-achieve. But life happens, expect below. Expect low, expect less. Pero, ang totoong problem dyan ay yung mas gusto nilang mag-short-term goal na lang kaysa i-evolve yung mga sarili nila, which is uncomfortable naman talaga. Pero kung may deeper goal ka at saka very resonating sa yung goal, ang dapat sasabihin sa no matter what it takes. 'Di ba? So, kung kailangan magtagal, so be it. Ang maganda yung return ko. Yun yung sabi ni Coach Sean na, nakita mo ba yung after prep? Kasi, yun yung magdidictate kung successful tayo. Pumayat ka nung kasal, natapos yung kasal,
hanggang dun lang yung success na na-determine mo. So, the next day, lafang ka na. Ah. Well, naging successful ka lang nung past 3 months. Masasabi niyo rin ba, coach, na parang responsibilidad din nung nakakausap na coach kung paano nila madidiscover yung deeper reason para gustuin mag-change nung nung Like client? yung ginagawa nyo, lagi natin pinag-usapan, di ba? Parang, bakit gusto mong magbago? Ah. May iniiwasan ka bang negative things na mangyayari sa'yo? Bakit ka nagbabago? Kung wala, ay para saan pa yung pagbabago mo? Oh. Di ba? Lagi ko tinatanong, if hindi mo makukuha yung results in the next 9 months, may mangyayari bang di maganda? Sabi ko, pag wala, well, try ko muna i-probe. Pero pag wala talaga, so ano pang sense ang ginagawa natin, di ba? Kasi tatakot ako magbayad ka ng malaki sa akin, pero wala tayong makukuha kasi there's nothing that pulls you back to kung ano yung dapat mong gawin para ma-achieve yung goal. Oo, coach. Kaya pag fitness coach ka, talagang hindi pwedeng empathic ka lang eh. Hindi pwedeng cheerleader ka lang. Medyo dapat ano ka, yun nga, that's how you hold themselves accountable, hold themselves accountable. Na parang, okay, 3 months, kaya natin yan. Pero beyond 3 months, if ever may hindi maganda nangyari, yan yung trade-off niyan. So, willing ba kayo pagdaanan yan? Diba? Or, minsan, consensual na lang eh. Yes, coach, mag-usap na lang tayo after 3 months. O, sige, yung gumanda yung fit sa'yo ng gown tsaka ng coat, dun muna tayo. Yun muna isa-solve natin. Ah. Then, after 3 months, if gusto niyo ma-keep yung results, usap tayo ulit. Ah. Diba? Yun. Quick fixes. Quick fix. Sige, ito. Ikaw, mas madalas ka sa TikTok. Kasi yung TikTok ko, tawag dun, nakadelete nga minsan eh. Ano yung mga pinaka-dangerous na natutunan ng mga beginner sa TikTok? Or, siguro, TikTok muna. Siguro in general na lang. Sa social media. Ano ulit yung coach? Sorry. Pinaka-dangerous na tingin mo. Nadi-disseminate ngayon, tas natututunan ng mga beginners. Ngayon? Ano nga ba? Siguro ako, yung yung over-reliance sa science, yung pagiging dogmatic nila sa science. Totoo, coach. Totoo. As much as, I favor science, pero some people really, doesn't really handle science very well, lalo na in disseminating information. Kasi kapag kumusap kayo ng mga experts, nung one time, nagpunta akong Thailand, nagtanong talaga ako sa mga doktor, Doctor of Exercise and Medicine, Doctor of Physical Therapy. Talagang they dumb down. Na para kala mo grade 5 kausap na sobrang simple ng pananalita. Yung concepts nila, coach. Oo. Kahit nga sila Coach Jock, Sir Wisdom, sino pa ba? Sila Coach J, mga naging si Coach Carl, si Doc Fidel, si Coach Nathan, yung mga nakausap ko, si Jacob Alaba, Coach Flex, Coach A, yung mga yan. Simple. Pero alam mo yung lalim na meron sila. And yun nga, hindi porket ito yung sinasabi ni science, completely applicable siya sa real world scenario. Kaya para tingin nila, rely ka sa science because more accurate siya. Actually, hindi totoong accurate eh. Totoo, coach. Systematic data lang siya. Pero kailangan mong tanungin sarili mo. Nakita mo yung procedure. 8 weeks, kinontrol lahat ng mga scientists yung gagawin ng tao. Tapos nakita mo, gumanda talaga yung katawan nila, muscle nila. Pero ang tanong dyan, may tao ba talagang gusto magpa-control sa ibang tao, di ba? So, yun sinasabi ko, yung nangyari ba sa laboratory happens outside. The laboratory. Siguro, nga, coach. Parang nabanggit niyo yun din yung sa akin. Siguro yung sobrang pag-glorify nila sa science-based. Like, pag sinabing science-based ka, parang automatic, yun lang yung Superior tama. Hindi kasi ganun yung case eh. Para sa akin, hindi ganun yung case. Depende pa rin yan sa applicability nung tao. And of course, sabihin na natin, sabihin natin optimal siya. Pero na-enjoy mo ba yun? Ma-adhere mo ba talaga yun? Paano kung yun lang yung tama pero hindi mo talaga siya na-enjoy? Or baka nga, minsan possible, may underlying injury ka, ginamit mo yung exercise na yun, nakakasama pa pala. Yung mga ganun. So, of course, science is still a tool, pero hindi siya yung end-all, be-all at the end of the day.
depende pa rin talaga siya sa nuances, depende sa mga tao, depende sa, yun nga, again, sa lifestyle. O, okay siya, pero hindi siya yung pinaka-final answer lagi. For me. Yeah. For me, coach. Ikaw, Coach Sean. Sabi na ulit. Nasabi yun eh. Science Pero yun billing. nga, coach, parang kailangan talaga titignan mo, isa-cite mo talaga lahat kung ano eh, kung applicable ba talaga sa'yo eh. Kasi hindi naman lahat ng nasa science, like sinabi nyo nga, coach, is nangyayari talaga dito sa totoong buhay, sa laboratory. Magkaiba talaga sila eh. So, yan, agree lang din naman ako dun sa mga sinabi nyo. Na yung pagiging evidence, sabi nga evidence-based practice eh. So, you know the science, you know the data, pero sa totoong buhay, paano siya na-apply? Parang for example, if may gumawa ng study dyan na, even sabi daw, calories in, calories out is true. Kasi there's one study na whole foods, yung group yung kinain nila. There's one study na puro fast food. There's one study na mix yung diet nila. Wala tong dito study, pero ideally speaking, hypothetically Parang ganun. speaking, di ba? So, whole foods, pure fast food, mix. And after 8 weeks, pare-pare silang na-lose ng weight. Nag-lose sila at pare-pareho ng weight. So, ibig sabihin, kahit pala fast food, mag-lose ka ng weight. Pero ang tanong dyan, ikaw ba willing ka kumain na alam mong hindi healthy? Oo. 'Di ba? So, yung mga applicability sa real world scenario, yan. Lalo na yung mga medyo may onting pet peeve ako doon sa mga overcomplicating yung mga attachments. Oo, coach. Ako rin. Ako rin. Ganito dapat yung attachments, ganito dapat yung position, may kagat-kagat ka dapat. Oh. Naniniwala ako na effective yun Effective. Na yung lang, over-glorifying, tapos Parang yun lang yung tama, hype. no? Kasi sometimes, ito napapansin ko, real talk na lang siguro, some people use science, tapos ginagamit nila to decorate themselves para sila yung matandaan, hindi yung science. Totoo, parang yun yung identity nila, kumbaga, coach. So, ginagawa ko to, may results ako, based on science, but I want you to remember what I am doing, not what the science said. So, yun, minsan, ina-associate, ginagawa ng identity yung science. Totoo, coach. Diba? So, parang, for me, ang role nyo as a professional, if you want to be a science-based fitness content creator or what, talagang, kailangan mo talagang maging emphatic. Kasi, science only clarifies. Pero yung experience mo, kaya nga, dapat magkahalo yan Dapat magkahalo. Scientific ka rin, experience ka rin. Para alam mong gawin. Wait lang, ito sinasabi na effective, pero wala siyang resources to do that, to access that. Kunwari, let's say, yung attachment, ganyan, or yung certain machine na yun, or something. Diba? Parang yung pambili niya attachment, pambili na niya ng gatas ng anak niya yun Diba? So, practicality is more important than optimality. Hindi porket parang optimal ka lagi, ibig sabihin, yun na yung applicable para sa lahat ng tao. Depende pa rin talaga sa tao. Depende rin sa context. Yeah. Yung meron ko naisip na joke Grabe no, yung science-based no, lahat inoptimize nila, dinala yung bench, dinala yung bag na puro attachment, ang bigat. Tapos sinet up optimal. So pag set up pala naubos na yung energy. Ubus na yung oras. Ubos na yung oras, ubos na yung energy. Tapos less volume yung nagawa kasi napagod Kakagat pa nung, ganun. Pero yun yung the brighter side, yung existence din nila brings awareness to people na dapat sandalan nyo yung reliable information. Kaya kahit na may konting ik ako sa mga ibang tao na sa science-based community, thankful pa rin ako na at least pinapakita nyo sa tao na may basihan dapat. Yung Tsaka in a sense, parang rin sila, kumbaga, they're passionate enough na talagang nag-research din sila. Siguro, minsan yung iba parang, ewan ko lang kung talagang binasa ba yung study or talagang porket yun yung sinabi sa headline, yun na kagad yung info. Kulang na sa So medyo ingat lang tayo dun pag mga ganun. Kaya talagang si Coach Sean nga di ba? Parang bakal gym, hindi naman kompleto nun, di ba? Tapos wala ngang whey protein, kahit sinasabi, walang creatine, di ba? Walang creatine. Pero nagawa niya survival progress. load daw nun. Survival load lang, di ba? Kung ano lang meron siya, di ba? Yun lang. Sige, ito yung last question. Ito. I think makatulong to kasi Coach Sean and Coach Bin, marami din ako mga nakikinig sa atin dito na
aspiring coaches. And halo-halo yung pinanggalingan ng academic background. May non-sports and exercise science graduate. Meron ding iba dyan. So, kayo, as one of the pioneers nun sa PUP nun mag-sports science, ngayon may mga sarili-sarili kayong careers. Anong tingin yung advice na pwede nilang bit-bitin along with them? Ikaw muna, coach. Siguro, advice ko na lang sa kanila is never stop learning and mag-adapt. Kasi, yun nga, yung science is nag-evolve siya, so di ka pwede mag-stick sa isa lang talaga. So, kailangan mo marunong ka mag-adapt, marunong ka, ayun, kailangan mo matuto pa talaga by, hindi lang dyan sa school natatapos yung pag-aaral mo eh. Actually, malaking bagay din yung paglabas mo ng school, na kahit nasa trabaho ka na, nakakala mo, alam mo na lahat. Na ano ko yung coach personally, dun sa journey ko, nakakala ko, ako yung sports science dun sa loob ng gym. Yung mga coaches, matatagal na sila dun. Pero kahit pa paano, may natutunan ako sa kanila. So yun, never stop learning, then kailangan mag-adapt ka talaga. Ikaw, Coach Vin. Parang ako rin siguro, coach, ganun. Parang hindi porket graduate ka ng sports science, magaling ka na kaagad. Like, marirealize mo rin talaga na, meron ka nung principles. Pero at the end of the day, kailangan mo pa rin siyang i-humanize depende sa magiging clients mo. Para sa mga coach, no? Aspiring coaches na sports science. Like, gagamitin mo yung science as tool para gamitin yung info para makatulong dun sa clients mo. Pero hindi mo hahayaan na science yung mag-control sa client mo. Gagamitin mo lang siya para ma-meet mo siya halfway. Para sa akin, parang ganun yung pinaka-ano niya. Ako naman, bilang fresh graduate din. Hindi, fresh graduate siguro sa masters na. Last year lang naman yun. Masters. Hindi, pero to, dagdag ko na tanong, since more of like, nagbigay kayo ng advice sa mga mismong future graduates or current sports and exercise science students. Siguro yung mga if may nakikinig dito na hindi naman sila ganun yung degree nila, pero they wanted to be a coach. Anong dapat nilang tandaan if they want to enter the industry? Ako siguro, coach, siguro of course, yung certain certifications na kailangan. Pero at the same time, yun pa rin, yung pag-empathize talaga sa ma-handle nilang client. Kasi, you got the principles down, pero if principles lang ibibigay mo, marami naman dyan online eh. Kumbaga, kailangan mo pa rin i-make sure na yung principles na ibibigay mo sa clients mo is something na talagang ma-apply nila. Ngayon, kung talagang nabigay mo yun, tas hindi talaga nakapag-adhere yung client for some reason, at least nagawa mo yung part mo as a coach. So, talagang yung pagiging empathetic ba? Empathic? Empathic mo as a coach. So, yun yung isa sa pinaka mahalagang quality aside from, of course, dun sa certification, sa knowledge, tsaka sa willingness mo to learn. So, yun. Mga ganun, coach. Ikaw, Coach Sean. Kagaya nung sinabi mo kanina, coach, na hindi lang talaga if may nakatapos ka ng sports science or may certificate ka is okay na yun. So mas okay pa din if experience tsaka yung knowledge mo and skills pagsasamahin mo talaga, then alam mo siya kung paano i-apply sa mga kliyente mo. Ako naman, ang advice ko sa mga sports science graduate or current sports science graduate, mga aspiring coaches, umattend kayo ng mga webinar ko. Actually, coach, Pero totoo yun, Totoo yun. Nag-promote na lalo yung mga paid kasi, of course, kahit yung mga free na yan, mataas pa rin value niyan, pero ibang-iba. What more pa? What more pa yung paid. Nag-promote na. Yung mga hindi nakapunta nung recop, sayang yun. Uy, oo. Ang dami natuwa Solid, doon. coach. Hindi ko akalain na marami tutuwa doon kasi I don't know, lagi ba siya napapag-usapan? Hindi ko nga alam kung hindi naman sa main character, pero simula nung ina-amplify ko yung Recom, ang dami nagki-create ng content about Recom. Talaga? Oh, pero syempre, di naman tayo main character. Baka trip lang din naman nilang gawa ng baka content. nagkataon diba? lang. Nagkataon lang. Pero ganda yung feedback nung free webinar na yon. Yung may isang doon pinagalitan ako Hindi ka man lang naningil. Ganun ka Sabi ko, ganda. the next time, syempre, free muna. So,
Hindi kayo nagpunta. Sali na lang kayo doon sa coaching namin. Ayan, so, sa akin yung ma-advise ko, try nyo muna sa sarili ninyo. Yan yung importante. Mm. Kasi, at the end of the day, when you get certified, when you get professionalized, you get to practice, yung mga taong tutulong sa inyo, pinipili kayo, it's because of being you. So, tatanungin nila, coach, nung ginawa mo to, ano nangyari sa'yo? Naghahanap sila ng comfort from that. Yung mga taong gusto nyong tulungan at yung mga maging clients nyo na, coach, nagawa mo na ba to? Hindi sila they don't just want to pick your brain. They want to pick your, what do you call this? Yung wisdom na pinagdaanan mo dun sa experience. So, hindi nila hiningi maging matalino ka lang. Sometimes they learn from things that worn you out. Na parang, coach, na-experience mo na ba yung burnout sa training? Kasi feeling ko nakakaramdam na ako ng burnout eh. Hindi sila nagkakaroon ng comfort sa, burnout. Ito lang kasi yung physiological response ng katawan mo sa burnout eh. Hindi ito, parang mas mag-a-adhere sila, mas makakuha sila ng value if yung, nakakaramdam ka ba? Wait, feeling mo magkakasakit ka? Baka kailangan natin bawasan yung training mo kasi may energy ka pa dapat sa ibang importanteng bagay sa buhay mo. Hindi pwedeng fitness lang ang nag-uubos ng energy mo. So, ako, naging ganyan din ako, na-burnout din ako. Pero, yeah, sabi mo sa akin kung ano mga nararamdaman mo. So, dapat, gaya na sinasabi nilang dalawa, emphatic. Kahit sa science course sila, nandun pa rin yung parang, may Greek term dun eh. Ethos ba yun? Basta yung more of emotion na you put your heart dun sa trabaho mo kahit na sobrang talino mo. Siguro coach, parang factor din sa amin na nanggaling din kami sa commercial gym for a while. Kaya parang dun kami natuto mag-handle ng clients talaga na that came from different backgrounds talaga na parang iba't ibang problema. Tapos kung paano mo sila i-approach, iba rin. Kung paano mo sila kakausapin, iba rin. So parang dun na practice yung pagiging diverse namin as a coach. Na hindi lang ito yung one end all be all na tama. Kumbaga meron pa ring ibang ways na how to go about it. Parang ganun. Ikaw, Sean, like yung ano yung insights mo doon na iba-iba yung kliyenteng nahawakan mo. So, ano yung struggle at saka learnings mo doon? Ayun, na-apply ko pa rin talaga, coach. Ay, yun. So, parang maganda rin na sabi nga ni Coach Binan, pumasok muna kami ng commercial gym. Then ngayon, freelance. Para kahit papaano, alam din namin kung paano makinig, paano i-handle yung emotion din namin. And alam namin kung paano i-solve yung iba't ibang problema. So, alam mo, biglang na-realize ko, alam nyo pag nag-coach kayo, there's more important than preparing yung appearance ng body nyo pag umarap kayo sa kliyente. You prepare your emotional capacity. Totoo. Kasi tinuturing na rin kayong counselor ng mga client. Kaya nga sa protocol week up, ganyan tayo eh. Kasi we want efficiency. So we put a specific people who's good at it, di ba? So you focus on exercise techniques. May magpo-focus dun sa nutrition. May counselor tayo. And who assures na safe yung gagawin natin. May doctor tayo. Para at least hindi lang multi-specialist pero holistic yung approach. At Holistic talaga. hindi isang tao lang nagbubuhat ng role. Kasi nakakapagod, di ba? Parang kayo, nasa commercial gym. You wear different hats. Tapos instant. Na, okay, let's go! Train, biglang, coach, kaya ako training kasi binrek ako ng girlfriend ko eh. Okay, ibang hat naman, di ba? Parang ganun yung nangyayari. No? Ang lawak ng... parang natuto ka dun kung paano papalitan yung sarili mong Tapos minsan, kunwari, parang as a coach, hindi mo para feel talaga na mag-train. Like, may dinadala ka rin na mabigat. Parang mapipilitan ka na parang regulate mo muna yung emotion mo bago ka pumasok dun sa Ako, client. ganun. Parang nagsi-CR muna ako sa interval nung mga client. Ako rin. May parang ritual kayo na Meron. okay, ibang kliyente naman. Meron. Saan ako ganun? Parang every time na tapos mag-call ng client, shutdown muna, higa. Pero minsan, unproductive ako. Pero minsan parang talagang draining nung pinag-usapan namin nung kliyente ko. Parang dapat after call, gym na ako. Pero dahil mentally draining yung nako sa parang I have to process it dahil binigay ko yung sarili ko sa kanya na nakinig. So, I have to deal with it. At the same time, may difficulty rin ako na parang gusto ko sabihin, sorry
pakikinig lang talaga ang kaya ko ibigay sa'yo at tingin ko dapat ko lang ibigay sa'yo. Kasi, parang wala ka ng right dun sa ibang Oo, parts na yun. na I'm not the right person to help you, but I can listen naman. Pero yun nga lang, you have to give more of yourself during that time. Sabi mo, parang siya lang dumadada, di ba? Yun nga, yun So, nga. hindi lang katawan ang kailangan i-prepare. Hindi lang skills, hindi lang knowledge, emotional capacity. So, mga ka-legit, siguro kayo na mag-judge kung may natutunan talaga sila in the past years of being coach. Tsaka, kung may nadala sila Sana sa meron bilang Okay, naging hindi prof lang ako nila dito sa PUP, sa College of Human Kinetics. Shoutout to you. Pero ako, personally, like, I find joy na nakapag-podcast ako with my former student. Thank you, Coach. And Thank you, yeah, Coach. hindi lang ako sobrang expressive pero I feel proud na, wow, malalim na pala sila, no? Parang, dati kasi tatandaan ko pa ang assignment ko sa kanila. Oh, mamili kayo ng isang research, group into 3. Wala Magdebate raw kayo kayo sa- kung anong insights nyo dyan, tapos i-present nyo sa akin in 4 to 5 minutes. 4 to 5 minutes. Ano sinabi ng research, ano yung opinion nyo dyan. So, may ganun silang exercise nung time Naalala na ko yun. Oo. Naalala ko yun. So, and sila yung isa sa mga best, dalawa sila sa mga best presenters ng time na. Talagang, hindi naman lang terror na, ano ibig sabihin yan. Ang sinasabi ko lang, kino-contest ko lang sila, parang panel, di ba? So, paano nyo nasabi, ano yung nakikita nyong implication in real world practice nung sinasabi nung papel na yan. So, kahit na research-based siya, kailangan sa totoong buhay Na-apply pa rin. Actually, Naalala ko nun, Coach, si Wed. Ang Oo, ginamit si Wed. yung paper, kay Sir Wisdom. Yung deadlifts, Deadlifts, improve, core core strength. strength, Galing. ginamit niya. Actually, sabi ko, susumbong kita pag di mo maayos. Hindi mo maayos pinresent yan. Sabi ko, kilala Yari kasi kay Sir Sir Wisdom. Prof ko Wisdom. pa si Sir Wisdom. Sabi ko ganun. Pero yun, baka most likely ganun gagawin ko sa business. At saka siguro reveal ko na rin. May naisip akong teaching strategy. Sa 3 hours na magdidiscuss ako ng mali. Oh. Tapos dapat malaman nila ano yung mali doon sa discussion ko. Kundi drop na kayo. Pag hindi nyo nahanap. Medyo Kunyari, okay guys, no? So, sa first 0.1 to 5 seconds, fat ang ginagamit nyong energy source kapag kapag high intensity interval guys. training. Yan, Kailangan tapos nyo next, makinig. tapos, Kailangan nyo makinig, guys. of course, di ba, parang pag di nyo nakuha yung accuracy, may mapapahama kayong tao. Yun nga. So, yun. Re-reveal ko na. So, marami na mo i-discuss. So, magiging nonchalant tsaka acting skills na lang ako na mali na yung tinuturo ko pero dapat ma-judge sila. Tsaka pag napanood nila to, Coach, mas yung attention nila nakaganon. Lagot kayo. Hindi mo, kalmado naman ako lang, medyo challenging lang. Hindi lang tayo easy go lucky doon. Kaya, yun, may mga di rin, may mga di naging gusto yung method, pero Solid yun, guys. Promise. Siguro, wala ako ngayon sa industry kung di rin dahil kay Coach Ja. Ay, grabe naman Exactly. yan. Like, isa siya sa dahilan kung bakit din ako naging coach. Grabe. Grabe naman, hindi naman ako nagpaaral Parang, sa inyo. parang tanda ko nun nung nung nasa fitness first tayo. Parang yung unang sahod natin. Sinabi si Coach Ja. Oo Lumabas nga, kami. no? Sa Eastwood. Sa Eastwood. Oo nga, Tapos no? sinaya namin si Coach Jan na like, ayun, parang night out lang ng saglit. Ganyan. Kasi sabi namin, kundi naman dahil kay Coach Jan. Talagang isa Dami siya namin sa... natunan kasi as in. Isa siya sa dahilan kung bakit din kami naging coach. As in, walang Coach Vin, walang Coach Sean kung walang Coach Ja. Hindi lang sa school yun Hindi lang sa school. Pero yung paano mo i-apply yung mga natutunan mo sa totoong kliyente. Siguro tsaka kung bakit ako rin, like sa social media wise, kung bakit sobrang generous ko rin sa info. Kasi yung mga naging mentors ko, sobrang generous din nila. Ay, oo, no? Like yan si Coach Ja. Si B-Boy, di ba? Ay, oo. Si B-Boy. B-Boy, kung napapanood mo to. Coach B-Boy. Yan. Grabe yun Sa Fitness First si Coach B-Boy. Oo, Coach. Freelance na din siya. Freelance na rin siya. Nag-freelance Grabe, ako. Coach. Dami rin namin natutunan. As in, like, doon ko na... Marami talaga matututunan. Yun nga rin yung platform ko na parang kahit ako yung mga in-invite kong guest. Like sa inyo, di ba? Parang okay, kamusta ngayon sa... Wala naman akong intensive experience sa commercial gyms eh. Oo. I try to be empathic dun sa industry by talking to people who are already there. Kaya doon ko na, parang yung quota system, naiintindihan ko kung bakit hindi pa rin tatanggal yan. Bakit may mga coaches na alam nilang may something sa quota system, but kailangan nilang gawin. Because the system requires them. Business Diba? kasi. So, minsan may napapansin mo sa Reddit, benta-benta lang yung mga coaches.
parang as much as ayoko na gano'n, pero sasabi ko, ano gusto niyo, charity work. Totoo naman. Oh, charity work, di ba? At saka totoo naman eh, hindi naman ako yung nangingialam ng buhay ni Banta, pero kaya mo mag-cash ng iPhone. Kahit di pa sira iPhone mo. Pero Pero sarili pagdating mong sa coaching, nambabarat ka. Oo. Diba? Hindi, sa akin, ano lang, being frank lang na may mga ganun tao, pero kung di naman kayo yon, you don't have to be offended. Pero may mga kilala akong ganun na kahit di naman sa akin bumili, ang sa akin lang, ironic lang na they really demean what the fitness professionals can really serve them, and they get discount out of it. Kasi dapat mura lang. Minsan sasabihin pa, ano naman, madali naman magplano eh. Parang ganun. Hindi nga yun lang yung binabayaran mo eh. Yung skills, assurance, yung accountability. So, yun, wala naman ako, hindi nang nangyayari kung paano gumastos yung mga ibang tao. Siguro, mataas lang din yung respeto ko sa profession natin. Kaya, kahit may ganun, kahit mabait naman ako for most of the time, kino-contest ko yung mga ganun. Kaya mo gumastos ng ganito, tapos yung coach, marunong na, aral pa, babaratin mo pa. Tsaka kung madali lang talaga mag-program, di sana lahat ngayon kaya na makapag-program sa sarili nila. Pero lahat healthy, lahat fit. Lahat diba? healthy, lahat fit. Pero hindi, kahit na alam nyo kaya nyo mag-program, nanghihingi pa rin kayo ng insight from a coach. Di ba? Kailangan nyo ng validation. Mm. Yun. So, wala namang problema magbigay ng free value. At the same time, wala rin problema sigurong maningil. Kasi kabuhayan to. Hindi naman talaga to charity. Diba? So, ako personally, I dictate kung ano ibibigay kong libre at kung hindi ko pwedeng ibigay ng libre. Kasi, I find value sa mga ginagawa ko. Diba? Ayan. So, yun. Kayo mag-judge. Comment kayo Sana may natutunan kayo, guys. send nyo sa comment section kung ano yung mga natutunan nyo from them. Sa kanila. Sa kanila. Okay? So, well, hindi ko maiwasan kung may matutunan kayo sa akin. Pero, ito yung whole point ng podcast. Actually, niyaya ko sila. Like, podcast tayo. Tatanungin ko kayo. Tetest ko kayo kung so far may nadala naman kayo from sports science years nyo with Coach Jock, with sa akin at sa mga ibang professors nila. Si Coach Jock. Oo, no? Nag-ano pa tayo? Nag-webinar pa tayo ng pandemic. Eh, no? Nalala ko nakikita si Coach Jock. Nalala ko, kumakanta pa si Coach Jock nun pag nagtuturo eh. Oo, oo nga. Kumakanta eh, no? Tsaka di nakakaantok magturo si Coach Jock. Oo. Tsaka si Coach Jock. Naghihintay yun ng libre nyo daw. Noon sabi ko, Coach, libre ako bago sweldo. Ayos ah! PPM ko yung mga yan. Tara na, Ayun, Coach. pero masaya naman yun sa Pwede, kape. pwede. Pero anyway, magsa tayo lang, Coach Jock. So yun na, kung may mga natutunan kayo, share nyo sa comment section. Pwede nyo yung screenshot, tapos i-post nyo sa stories nyo, itag nyo kami. Coach Phil. Phil yung name mo sa no? Coach. Phil sa IG and Coach Vin. So, nakikita nyo sila sa mga stories ko. Follow nyo na rin sila dahil nag-create na rin sila ng mga contents and basically, tinatranslate nila yung mga scientific principles in fitness into layman's term na magagamit yan, like yung ginagawa ko. So, yun lang. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa Keep It Legit, sa YouTube, sa podcast, kasi marami pa kayong makakatch na valuable dito, whether you're doing fitness on your own or if you're planning to be a fitness coach in the future. So, yun lang. Coach, Thank you, Coach. Thank you, Coach. Bye-bye. Next Bye, episode. guys.